Okay, good day guys, no, mayroon kaming service dito na LG automatic washing machine. So ang problema nito guys, ayaw umikot no sa wash, ayaw din sa spin. So hindi gumagalaw guys yung motor. So ito guys, tingnan natin. Nilagay natin siya sa spin, no. Tingnan natin siya kung anong reaction ng motor, no. So nasa number 6 siya guys, pero wala tayong naririnig na ikot ng motor, no. So pag ganito guys, tingnan natin, no, kung bababa siya ng 5 yung oras, no? Kasi pag bumaba siya guys ng 5, ibig sabihin walang problema yung sensor dito, no? So tingnan natin guys, antayin natin bumaba yung oras, no? Ayan, so ayaw nito guys magwas, ayaw din mag-spin. So wala, lahat hindi siya umiikot, no? So yan, so testing, antay lang natin guys, no? So nandito kami ngayon guys sa Buena Rosa, Santa Rosa, Laguna. So, andito tayo nag-service ngayon. So, medyo madalang yung pag-upload natin ng videos, guys, kasi medyo busy kami. Wala na tayong time sa pag-video, no? So, ayan, guys, nasa 5. Mapansin nyo, bumaba siya ng 5. Hindi siya umiikot talaga, no? So, pag ganito, guys, ang checkin nyo, guys, yung capacitor, no? Tingnan nyo yung capacitor, guys, kung buo pa ba. Or tingnan nyo yung sukat ng capacitor kapag ganito ang problema, no? Basta tandaan nyo, guys, kapag ayaw mag-spin yung isang washing machine, ang dapat nyo itingnan yung capacitor, yung motor, no, sensor, at saka yung board, no. So laging ano yan, yun ang titingnan nyo. Basta walang movement yung motor, tingnan nyo dyan. So siyempre tingnan nyo rin yung mga wiring connection, baka naman may ngat-ngat ng daga, no. So ayan, so ang ginawa namin dito guys, titingnan namin yung pinaka-capacitor nya, no. So nandito yan nakalagay sa likod. So ang ginagawa natin dito, alisin natin to, tingnan natin, sukatin natin guys, no. Gamit tayo ng tester, no. So gamit kayo guys ng tester na may capacitance sa readers para naman makuha nyo kung anong problema, no. Ayan, so ito guys yung capacitor niyan. So ito ay 10 UF capacitor. Sukatin natin to guys gamit tayo ng multimeter, no, na may capacitance reading. So yung multimeter guys na may capacitance reading, mayroon namang nabibili sa online yan, no. Mayroong 500 pesos, mayroon na kayong mabibili niyan na mayroon siyang capacitor readers, no, or capacitance readers. Ayan, so ito guys, sinusukat na nga namin. Ayan, kasama natin si June Vlog, no. So lagi kaming kasama guys, no, pagdating sa mga repair, no. So yung Nurture Vlog ay siya yan, no. Ayan. So ito guys, wala na kaming nakuhang reading dito. Mega ohms na guys, no. Nanofarad na. So wala na tayong nababasa na microfarad dito or UF, no. So ang gagawin namin dito guys, papalitan namin ito ng capacitor yan. Ayan. So papalitan muna natin capacitor guys, then testing natin, no. So lumit yung video natin kasi hindi tayo nakapag video ng maayos, no. So ayan guys, no. So testing lang natin guys, tingnan natin kung may iba pang problema. Basta guys, tandaan nyo, kapag hindi umikot yung motor, walang reaction, ang tingnan nyo guys, wiring. Pangalawa, yung belt, capacitor, motor, board, sensor. Yan. So, yan ang laging nagkukos ng ayaw umikot ng motor. So, ayan. So, ayan guys. Testing natin, no? Tingnan natin kung iikot na. Ayan. Lagay natin sa spin ulit guys. Tingnan natin kung gagana na. Ayan. So, ang washing machine guys, no, iba-ibang iba-ibang problema, no? Same problem, pero iba-ibang parts ang may problema, no? So, kailangan talaga nito diagnose, no. Dapat i-double check talaga or i-test, no. Ayan. So working na yan guys, gumana na siya. So ang naging problema lang nito guys yung kanyang capacitor, no. So ayan. So yun, no. So ganoon lang naman ang pag-check guys ng mga ganitong washing machine. So natutuwa po tayo kasi marami nang natututo dito, no. Marami ng mga baguhang technician na natuto na talaga, no, gawa ng mga videos natin. Okay guys, thank you, bye-bye.